Y-A-N-E-R-S is Yanners. Y-A-N-E-R-S is Yanners. Annyeong Yanners, today is Thursday and time check, it's 5:20 in the afternoon. Habang meron pa akong oras, gusto ko sana makipag-chikahan lang sa inyo, no? Kasi today is not a good day and napakahabang kwento. Hindi ko alam kung mahabang kwento, pero iigsian ko na lang para hindi kayo antukin. Doon sa mga nanonood sa akin, sa videos ko simula noon hanggang ngayon, alam niyo naman na meron akong inaalagaan na estudyante. Tatagalugin ko na lang kasi baka nanonood. May mga nanonood na alam niyo na. So, at least hindi nila masyado maintindihan yung sinasabi ko, no? Nagdesisyon na yung kanyang mga magulang na dito na lang siya sa Korea mag-aaral. Kasi nga, dahil sa pandemic, wala namang may gustong mangyari. Siyempre, yung mga magulang na inip na kung makakauwi ba talaga kami ng Pinas or makakapunta ba talaga sa Pinas yung anak nila. Kasi hanggang ngayon, may 1 taon na naghihintay, hanggang ngayon hindi pa kami makauwi dahil nga hindi pa nagpapapasok ng mga foreigners sa Pinas, mga estudyante. Nagdesisyon na yung magulang na ihinto na hindi na mag-aaral sa Pinas yung alaga ko. So, I try to cheer myself up kasi ay nangyari na eh. And nakakalungkot lang talaga dahil syempre, simula nung maliit yung bata na yun, hawak ko na yun eh. Hanggang ngayon na lumaki na siya. Teenager na siya. And ganito yung nangyari. Na excited kasi yung bata eh. Talaga umuwi ng Pinas na maka-experience ng school sa Pinas. Talaga excited talaga siya. Na kahit nagkaroon na ng pandemic, yung alam niyo yung excitement niya, yung hope niya, hindi pa rin nawawala. Na kahit papaano, nandun pa rin na hoping pa rin siya na sana one day makapunta siya ng Pinas at makapag-aral doon. Pero ngayon, wala na. Hindi na matutuloy yun. So, syempre, yung bata, hindi lang medyo, disappointed siguro. Sigurado. Yan, disappointed sigurado yung bata. Malungkot yung bata, Ngayon, hindi ko pa siya nakakausap. Kasi siguro, medyo magulo pa siguro talaga yung isip niya. Kasi, kailan lang niya nalaman Kailan lang niya nalaman yung about dito. Bukas, nag-request ako na bago namin iwanan tong bahay bukas, gusto ko siyang makita na makapagpaalam ng maayos sa kanya. So, dito, sa bahay na to, kasi dito kami nag-aaral dito ako nagtatrabaho, dito siya nag-aaral. Iiwanan na namin itong bahay this weekend, Saturday. Lilipat na kami or babalik na ulit kami sa Seoul. Ayan, hindi na kami palipat-lipat, this time. So, talagang sa Seoul na kami kasi taga Seoul naman talaga kami. Lahat ng gamit namin, ibabalik na namin sa Seoul. And yun, nung nalaman ko yun na hindi na siya matutuloy sa Pinas, nag-breakdown talaga ako. Yung talagang, yung iyak ko talaga. Pero wala naman tayong magagawa, Wala naman may kasalanan dito dahil para sa safety na rin siguro ng bata, na siguro mas okay na magstay na lang siya dito. Lalo na sa ganitong sitwasyon na hindi natin sigurado kung ano yung mangyayari. Magiging okay ba talaga or baka hindi. O syempre, mamimiss ko yung batang yun. Kasi maliit pa lang yun, nasa akin na yun. Siguro mga siya, 11. Ngayon, teenager na siya. Nasa akin pa rin siya. Kailangan ko pa rin naman ituloy yung work ko. Yung online classes ko, kailangan ko pa rin ituloy yun sa Seoul. Kasi computer lang naman ang kailangan ko dahil sa work na yun. And mas focus na ako ngayon sa studies ni Chewon kasi nabawasan na yung work ko. Ang dami kong gustong sabihin, inararamdaman ko, pero ayoko na magbigay ng bad vibes sa inyo, ng negative vibes sa inyo. Itong mga dating na araw, medyo magiging busy tayo ulit dahil lilipat na naman kami, Babalik na kami ng Seoul talaga. Magsisimula ulit kami ng panibagong journey. Ayan. Pero ngayon, syempre, mas sure na ako na uuwi kami. Basta hihintayin lang namin na maging okay ang lahat. Hindi naman kami nagmamadalain. Election na next year. So, siguro after itong school year na to, sana. And then, tapos na rin by that time yung election. So, hopefully, magkaroon na ng face-to-face and back to normal na. Sana, pagdating ng time na yon na okay na lahat.
next year, mas madali na sa amin ang makauwi. Magtatrabaho kami. Ayan, si Machete din, ganun din. Mag-iipon kami para pag uwi namin ng Pinas, ready na kami. Yun lang. Ayan, anyong Yanners. Today is Friday, October 8th, and nag-start na kami na mag-pack kasi nga alis na kami dito sa bahay. May hope pa rin talaga yung batang yan eh. Sabi niya, kapag okay na lahat, kapag safe na, parang gusto pa rin niya na ituloy yung pag-aaral niya sa Pinas. So sabi ko, let's see. Pero sa ngayon, mas okay na safe ka dito sa Korea. Yung alaga ko, nandito siya kanina, dumalaw siya. Sabi ko kasi gusto ko siya makita bago ako umuwi ng Seoul. Nag-usap kami ng mga medyo matagal. Okay na siya, nakita ko na okay na siya, natanggap na rin yung sitwasyon. Nauna na shock daw talaga siya na hindi niya akalain na ganun, magiging ganun. Mas masaya ako ngayon and mas magaan dahil alam ko na talagang maayos na siya. You know, hindi siya yung talagang na-depress or what. Nakagiti siya kanina. E naintindihan niya yung sitwasyon kasi napakabait na bata naman niya ni Sally talaga. Kanina, nung umalis siya, umuwi na sa kanila, kasama yung mama niya. Hindi ko napigilan umiyak. Ayoko nga talagang umiyak eh. Kasi, basta ayaw kong pinapakita na naiyak ako. Pero, nung nakita ko siya na nagpaalam, yun, doon na ako talaga naiyak. Yung alaga ko bago siya umalis, binugbog ko muna siya. Sabi ko sa'yo, mag-aral ka mabuti. Ayan. Kaya, tawa lang siya ng tawa kanina. Kaya, may-miss ko din tong bahay. February, March, April, May, June, July, August, September, October, 8 months kami nandito sa bahay. And, kahit maliit yung bahay na to, talagang mamimiss ko to. Ayun, tara, samahan niyo ako na magligpit. Itong mga origami ni Chewon, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay, pero dadalhin ko siya. Hindi ko siya itatapon. Sa dami na, dumami na eh. Natatandaan nyo, parang dito lang siya, no? Sa kalahati, pero look. Tchajan! Ang dami na. Yung iba, hindi ko na dinikit and may Korean flag doon. Itong mga damit, magulo na rin. Ilalagay ko na yan sa luggage. Ipapasok ko lang naman lahat yan. Sa labas, itong table ni Sally, kukunin to bukas ng papa niya. Bukas ng umaga or after lunch. Yung mga kumot niya, mga blanket niya, nandito pa. Bukas na lang niya kukunin. And pati yung box niya. Ang aircon, ibabalik ko to kay Ria. Kasi, magwi-winter na. Yung dalawang electric fan, sa akin yan. Itong batang to, sa akin yan. Yung mga gamit dito, katulad nito, yung mga maliliit na bowl. Itong mga bowls na yan. Actually, sa parents ni Sally yan eh. Pero sabi kanina, hindi na daw niya kailangan. Itapon na lang daw. Sabi ko, sayang naman kung itatapon. Kaya, iiwan na lang namin siguro dito para kung may susunod na titira dito sa bahay, may magagamit sila. Hindi ko na madadala yan sabihan ko kasi marami na, sobrang dami na kasi nilang gamit doon. Yung washing machine, hindi naman amin to, dito na yan. Kaya, dyan na yan. Yan ang sitwasyon sa bahay ngayon. Medyo magulo. Yan, natanggal na namin yung iba dito. Kaya naisip ko na ipapakita ko sa inyo yung before and after nito. So, ito yung before and ito yung after. Ayan na ang after. Malinis na. Oh. Diva! Ang painting ni Chewon yan. So, mabilis na lang naman yan. And ito pa. Yan. Ito ang mga modules ni Sally na natapos na niya. So, ito yung before and ito yung after. Yan na ang after. Malinis na yung wall. Pero, pagdating dito sa baba, ito namin tinambak lahat yung mga artwork ni Chewon. Grabe, ganyan kadami yung kanyang artwork. Slow? Ayan. Hindi ko itatapon yan kasi artwork ni Chewon yan eh. Tsaka yung mga artwork niya talaga, hindi basta-basta. Tingnan niyo yun, keyboard yun. Then, ang colorful, di ba? O, paano mo naman itatapon yung mga ganyang klaseng artwork? Ito yung bulaklak. Ito oven. Oh, snail? Look. Snail? Di ba? Diba? Ayan yan. Soccer ball yan, ano be? It's a soccer ball. Yeah. Oh. Oh, tingnan nyo, oh. Diba? Yung, today is Saturday and today na kami babalik ng Seoul. So, nag-i-impake na naman ulit kami. Ayoko na mag-impake. Ito yung sitwasyon dito ngayon sa kwarto. Ayan. Ang dami ko pang i-impake. Hindi ko pa na ilalagay yung computer sa box. Yung table ko. Yung mga damit pa doon, yun, nakita niyo yun. Ilalagay ko lang naman sa luggage. Pero ang daming feeling ko pag nakikita ko sila,
Nakakapagod na yung palipat-lipat. Sana this is the last time na nalilipat kami, no? Itong Hello Kitty kay Chewan, puro kay Chewan yan. And yung doon, lalagay ko na lang sa luggage. Ito, alam niyo yung kahit na ilang piraso lang siya, na hindi naman siya ganun kadami, pero hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Ito yung mga origami ni Chewan. Yan, magulo pa. Yung table ko, magulo. Ay, may panty, sorry. Tapos ito, yung mga maruruming damit. Itong si Lexi. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Ang daming liligpitin. And pagdating dun sa Seoul, ligpitan na naman. Ayusin ko na naman to ulit. Lord, sana ito na yung huli na mag-iimpake kami na palipat-lipat. Sana yung susunod na impake na gagawin ko, pauwi na ng Pinas. Sana, no? Pero siguro ito na talaga yung huli na impake ko dito sa Korea, no? Yung susunod na impake ko, papinas na. Feeling ko. Claim it. Kahapon ko pa ng umaga nilabhan, pero hindi pa sila masyadong tuyo dahil maulan. Ito, yung dito medyo malinis na. Itong ref, hindi naman amin yan eh. Yan, ito lahat yan gamit ni Sally. Ito sa amin. Dito naman sa veranda. Marami pa din kalat. Marimar, ano ba yan? Itong mga box, mga paper bag. Alam niyo yung mga ganito, yung sabon, yung downy, parang, ay, bibit-bitin din yan, di ba? Dating dun sa bahay, saan ko siya itatambak? Ayun, ang daming gagawin. Isasara ko na lang yan. Ito, bibit-bitin na lang. Itong table ko, bibit-bitin na lang to ng ganito kasi malaki yung truck. Ito, yan, bibit-bitin na lang yan isa-isa. Here, bibit-bitin na lang yan. Basura. What's in the box, Papa? Table, bibit-bitin na lang din. Ayan. Bibit-bitin na lang. Mga damit dito kasi hindi pa masyadong tuyo. Lalo na tong sweater ko na pang winter to eh. Hindi pa masyadong tuyo. Nilaban ko. Ito, hindi naman to sa amin eh. Dito na yan eh, sa bahay. Yan, malinis na doon. You will bring me? Dito sa bathroom, wala na rin. Malinis na. Dito, malinis na. Kagabi, naglinis ako ng bathroom, kaya malinis yan. Siyempre, bago kami aalis dito sa bahay, dapat iwan naman namin na malinis yung itong bahay. Kasi kahit na hindi namin to bahay, parang respeto na din dun sa may-ari na kung iiwanan namin, malinis dapat. So, kahit yung bathroom, kagabi, nilinis ko talaga ng bonggang-bongga yan. Para pag alis namin, makita ng may-ari na malinis yung kanyang bathroom. Yan. So, kahit dito sa room, wala kaming iiwanan na kahit na anong kalat. And malinis naman yung floor. So, lahat yan. Pati mga cupboards, pati yung veranda sa labas, nilinis namin yan. Si Machete ang naglinis nun. Para wala namang masabi yung may-ari, diba? Now we're going. It's all clean. Ta-da! It's a playground here. So huge. Long. Tired? It's okay. 2 o'clock eh. That's why I called early. Excuse me? Wow. So, ito na. Nandito na kami sa Seoul. And, ayan. Inaayos ko na yung gamit. Dito pa yung iba. Doon sa labas. Doon pa sa labas. Ayan. Itsura. Ayan. Ayan. Finally, tapos na kami mag-ligpit, mag-unpack, maglinis. And time check, it's already 9 o'clock. Ang tagal namin, grabe, buong araw kami nagliligpit, nagpapack. Simula nung kanina sa kabilang bahay, nag-start kami mga 8 a.m. Dire-diretso talaga yon. Nagpahinga lang kami ng lunchtime. And then yun talagang dire-diretso, as in dire-diretso talagang gawa. Doon sa kabila, 8 months din kami tumuloy doon. So, for me, namimiss ko. Yeah, kasi, syempre, may memories na rin kami doon. So, papakita ko sa inyo yung room. Nandito na si Lexi. Ito yung galing doon sa kabila. So, dito ko na siya nilagay.
nilabas ko lahat yung aking panlamig kasi magwi-winter na. Ang dami ko pa palang taglamig dito, oh. Kasi feeling ko pare-parehas yung sinusuot ko pag winter. Pero, nilabas ko sila lahat. Ayan, ilan sila? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapos yung iba nakatago pa sa luggage. Ayun, ang dami ko palang panlamig. Akala ko, kukunti lang. Annyeong, today is Sunday and time check, it's 12 noon or 12:30 and kakatapos ko lang mag-shower. So, naglinis na rin ako ulit ng room. Naglinis na ako ng bathroom. So, malinis na siya. Itong kama, naayos ko na rin. Dapat ito, nakalagay ito dito sa loob. Kasi ito yung gitna na to, ito yung lagayan ng mga bedsheet. So, dito kasi sa Korea, after matulog, tinutupi yung mga bedsheet and then nilalagay sa closet. Pero yung iba hindi na ganoon ang ginagawa parang sa Pinas na rin na hinahayaan na lang na nandyan sa nakalatag sa bed. Pero yung iba ganyan pa rin ang ginagawa tapos nilalagay sa ito yung closet. Ayan. Ayan, puro mga blanket yan. Tapos ito yon nilinis ko ngayon ulit yung table ni Chewon. And ito na yung akin. Ayan, katulad pa rin kahapon, nalinis ko na siya. So, yung mga luggage nandito na. So, dito, malinis na rin siya. And itong mga box na to, andyan yung mga damit. May kikwento ako sa inyo. Nung umalis kami dun sa talagang tinitira namin ng bahay, nung nag-decide na kami na uwi kami ng Pinas, na kung nanonood kayo ng video ko, and then lumipat kami dito sa biyanan ko, syempre, hindi ko maiwasan na nag-complain ako sa sarili ko na wala akong space, nawalan ako ng sariling kwarto, nawalan ako ng sariling computer room, wala na akong lalagyan ng mga gamit ko, parang nakikisampay-sampay na lang ako ng mga damit kasi nga, cancel yung mga flight namin. So, talagang dito kami muna tumira sa biyanan ko. Noong time na yun, talagang down ako talaga nun. Dahil, yun nga, yung mawalan ka ng sarili mong space, di ba? So, and then yung mga gamit namin, kung saan-saan lang nakalagay, kasi nga walang lalagyan Siguro, pinaramdam ni Lord na, sige reklamo ka na reklamo dalhin kita sa mas maliit na bahay. Lumipat kami dun sa maliit na bahay na yon. It's about work naman nagtiyaga talaga kami dun sa maliit na bahay na yon. And yung room kung saan ako nag-work, yung computer ko, 'di ba? Ang liit ng room na 'yon. Ang liit. And then yung mga damit namin nasa sahig lang. Kung nanonood kayo ng mga vlogs namin, and then sa floor lang talaga kami natutulog na walang kutsyon. So it was a memorable experience talaga. Na marami akong na-realize after ng mga nangyari na ganito, na parang we have to appreciate what we have. Na iwasan natin mag-complain kung anong meron tayo. Basta meron tayong matutuluyan. Yun ang pinaka-importante na pala. So, doon sa 1 year na yun, na-experience ko na yun, na-experience namin, na tumira doon sa bahay na yun, parang marami akong talagang natutunan na lesson sa buhay about life. Mas naging open-minded ako. Mas naging patient. Yes, yun talagang number 1, maging patient. Mas ngayon, sumobra pa yung haba ng patience ko. Maging practical sa buhay. Ngayon, na nandito na ako, syempre, mas okay na gumalaw kasi maluwag na Medyo nakakalungkot pa rin syempre yung nangyari. Kasi mamimiss ko yung alaga ko Pero, hindi pa alam ko, hindi pa naman yun yung last na magkakasama kami. So, in the future, nakausap ko yung kanyang parents. In the future, sabi ko mag-plan ulit kami and okay naman sila. So, pero sa ngayon, ganito muna kami. So, yun lang mga kayaners. And magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Medyo mahaba na itong vlog ko. And see you on our next vlog. Bye!